Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia. Buenos dias, Zamboanga! Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SMC Minpro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, SMCT Minpro, MCTV, and eMedia. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages. That includes PRO9. And we are also live via Pagadian and Zamboanga del Sur Media, ISA TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions here in Zamboanga City at MCTV and eMedia. Welcome po sa ating mga viewers po ng Kapihan na Zamboanga. We will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Once again po, welcome din sa ating mga Barangay Information Officers Network. Thank you for always watching po and tuning sa ating programa po, no? And with this episode, I am very excited po, no, sa ating episode po ngayong araw because it is really an opportunity to welcome our guests for today. First of all po, we are going to talk about intersex. Kung meron pa po sa inyong mga hindi pa nakakalam about this, tumutok na po kayo ngayon sa ating program because we will enlighten, no, yung ating mga viewers and even our listeners sa ating topic for today. And I am very happy to welcome po yung ating panauhin ngayong araw. Nagaling pa po, no, sa ibang syudad, no, sa Pilipinas. Nagaling pa po sa Luzon, no, Metro Manila. So let's welcome po ang ating guest for today. We have the Executive Director of Intersex Philippines. We have Sir Jeff Kagandahan. Welcome po. Magandang araw sa inyong lahat at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Maraming salamat sa imbitasyon. Thank you. And of course, welcome to Zamboanga City. Kanina po off-cam, we talked that it is the third time na po na nabisita ni Sir Jeff ang Zamboanga City. Na nagbibigay siya parate, no, ng talk here in the city. So first of all po, can you tell us more about yourself? Ako si Jeff Kagandahan, an intersex person. So, yes. So, an intersex, I was assigned female at birth. Ako yung kauna-unahang Pilipino na pinayagan ng Supreme Court to change first name and sex marker. So, Okay. So yun, no, a little bit pa lang na-curious na kami agad. Ano po ba yung intersex? What does it mean to be intersex? And how is it different from gender identity and sexual orientation? Kasi alam ko po, magkaiba yung tatlong yon. So, can you educate us kung ano po iyon? So, yung intersex ay mga person, ay yung mga taong ipinanganak na hindi fit yung kanilang sex characteristics. Sa typical notion natin, ano ba yung katawan ng babae? Ano ba yung katawan ng babae? So, include dun yung mga hormones, chromosomes, and external genitalia. So, for the longest time siguro, kumbaga, ngayon lang ito na, kumbaga, yung awareness about the term intersex. Yeah, but before, siguro yung outdated term na ang mas familiar sa iba, which is yung hermaphrodite. Diba? Yung hermaphrodite is an outdated term na hindi na ginagamit ngayon because parang it implies that pag sinabing hermaphrodite, ang intersex person ay may two sets of genitalia, which is not true and not accurate to say, ano. Yun yung ating natin. So, bakit iba siya dun sa gender identity and sex expression? Because yung intersex is a natural bodily variation. It's different from gender identity, which yung gender identity, ikaw kasi yung nag-a-identify sa sarili mo, at yung sexual expression, iba rin yun, ano, kung ano yung, kumbaga kung kanino ka attracted. So, an intersex person can have different gender identity and sex expression. So, ganun siya. Okay. So, kayo po mismo ay na-experience ngayon or human kayo, no? Parang kumbaga, living proof. Living proof kayo na may ganito, existing Yes. yung ganito. How common po are intersex conditions in the Philippines, no? And why is there still limited public awareness about it? So, na kumbaga, yung term na condition ay hindi masyadong, kumbaga, ang gusto ng community is intersex variation instead of variation. Kasi parang condition is, parang there's something that needs to be fixed, parang ganon. So, we don't have any data in the Philippines, but globally, ang recognized, yung ginagamit nating data is sa United Nations, which is 1.7% of the general population. So, if
mirrored natin sa Philippines is around 1.8, 1.9 Filipinos have intersex traits. So marami siya. Pero bakit, sabi natin, bakit siguro katanungan din ng ating mga kasama kung bakit ang dami pala, pero bakit hindi natin naririnig masyado? Siguro because of that kumbaga yung intersex ay may kumbaga stigmatizing, lalo kapag nag-focus tayo dun sa genitalia ang pinag-uusapan. So mostly, especially my personal experience na yung family ko, they don't want to talk about it. Kumbaga gusto nilang itago sa baul at maging manatiling sikreto na lang itong pagiging ganito because yun nga, yung stigma na nakakabit, di ba? Yung shame na nakakabit dun sa term na intersex. So, grabe po no yung parang yung experience na yon. Imagine na 1.8 Filipinos. Oh, 1.8. Yung existing pala ito sa 1.8 Filipinos. But hindi pa siya talaga gano'ng kanon. So, paano natin na-empower yung itong 1.8 Filipinos na ito na recorded na may experience na ganito? Oo. Yun nga, unlike dun sa members ng LGBT community na mas maraming out and proud, pagdating sa intersex community kasi, very limited at mas gusto nilang magtago na lang and they are really good in hiding kaya kasi if they don't come out in the open, contact us, hindi namin malalaman na there are people who mga in that vicinity or in that area. So ang ginagawa na lang namin, we produce resources and mga materials tapos using our social media para ma-reach out tong mga taong to. Like naging guest kami sa mga radio stations kasi yun lang yung mga reach na yung mga way lang para ma-reach natin sila. Kasi until wait na sila yung lumapit sa amin kasi talagang you cannot tell na makakasalubong na intersex person ka, di ba? Because kasi baka sila mismo personally hindi nila alam na intersex na pala ito. Yes, it's a diagnosis, medical diagnosis pa rin talaga. So ano yung common misconceptions po or stigma faced by intersex po na individuals? So the most common is we are cursed, sabing ganon. Curse, sumpa, di ba? Ganon na because of the mortal sin of the mga ninuno, parang ganon. Parang so they want to parang outcast siya. Tapos it's parang they some of them think that intersex and transgender is the same. So kasi medyo same yung experience. So but yun nga, kailangang maliwanag lang na intersex is a natural bodily variation. Like sa case ko, I was assigned female at birth, but because of my intersex variation, nag-produce nag-develop, during puberty, mas nag-develop siya. So, naging more masculine yung aking pangangatawan without doing taking any hormone replacement therapy. I did not go any surgery. So, yan. So, nade-develop siya. These cases po ba, meron po ba tayong existing laws or policies in the Philippines that protect po yung rights ng mga intersex persons natin? Sadly, wala tayo. But yun nga, in 2008, the Supreme Court affirmed the decision of RTC with regards to my case. But ang nakakatuwa naman ngayon, kahit paano, yung mga anti-discrimination ordinances ng mga cities, they include sex characteristics in the provision. So medyo happy rin. And because of the Supreme Court decision, ito yung naging naging way din para doon sa kagandahan bill na inilalabi namin. So kagandahan bill, it's after my surname na yun nga dahil meron na tayong ruling, it's a landmark case nga, so kauna-unahan siya. So kumbaga, if enacted into law, yung kagandahan bill will make the process easy for intersex Filipinos to change their marker. So because until now kasi through judicial process pa rin yung pagpalit ng name, it's too tedious, it's too costly. And then so medyo traumatizing yung experience pag judicial process. So if enacted din tuloy yung kagandahan bill, it's through simple and administrative procedure na lang, through civil register na lang. Basta they present, siyempre of course, it's a diagnosis kasi. So it needs approbation for the medical expert. Pero based from your experience po, exposure din sa intersex community, meron talaga kayong same case sa inyo? Meron kayong na-meet na person that same case sa inyo? So yes, marami siya and kasi medyo kumbaga diverse din yung pagdating sa intersex because there are more than 40 intersex variation din. So sabi nga marami tayong yung pinaka-common is yung sa akin which is congenital adrenal hyperplasia. It affects mga 46XX mga babies. So
nagkakaroon ng ambiguous genitalia. So doctors cannot easily say it's a boy, it's a girl. Kasi nga, 'di ba, sa atin kasi ang sex worker is you will assign because of 'di ba? Ano ba yung makikita in between our legs. So kapag hindi siya sigurado, so yun yung nagiging problema ng intersex community. But yun nga, we don't need to generalize kasi more than 40 yung intersex variation. So in your experience po, ilang taon po kayo nag-process para po successfully na ma-approve ng Supreme Court yung inyong change of sex sa inyong It's birth certificate? Around 5 years din yung niya. But yung sumunod kasi sa akin, it's 12 years. Even may Supreme Court ruling na. So yun din yung namin. Kaya sabi namin, we are really lobbying and asking for our lawmakers to support yung kagandahan bill. How about naman po yung access ng yung mga support ng ating mga intersex community, yung access nila to healthcare, education, and employment? Kumusta naman po so far based from your siguro interaction with them? Oo. So medyo malaking problema na sa atin pagdating sa health kasi even our medical expert acknowledge na meron silang lack of awareness, may scarcity pagdating sa knowledge about intersex, kakaunti yung expert sa atin. And then pagdating sa mga medicines, yung access din sa mga medicine ay hindi accessible because yung kaisa isang gamot na need ng mga intersex persons na may congenital adrenal hyperplasia, which is a life-threatening, may life-threatening ay sa Metro Manila base lang yung pharmacy na meron. So, iisa lang siya sa buong Pilipinas. So, those lives in far-flung areas, yan, in Mindanao, in Visayas, so medyo walang access. Kaya, napapabili sila sa mga pasabay-pasabay from kamag-anak abroad. Yan, so mga... So, nahihirapan nga Yes. yung access. Kasama na po ba yan sa ipapasa nating bill? So, yung bill, hindi siya. Kasi generally, it will be sa pag-change lang ng marker. Pero pagdating yung sa education naman, medyo malaki rin ang problema natin. Kasi there are, very binary rin kasi yung education natin. Yung pagiging intersex, hindi siya na pag-uusapan sa biology natin, which is dapat na kasi sa atin is XX and XY lang nakapokus. So may mga iba pang mga chromosome type, may XO, may triple X, may combination. And yun nga, like hindi dapat maging masasabi na accurate sabihin na pag ikaw ay may XX chromosome ay female ka, like yung my case, at XY ka is kailangan lalaki ka. So hindi rin ganun ang So we had a meeting with Department of Education last week para sabihin na sana mai-update yung curriculum. At nakakatuwa naman dahil very positive sila because it's evidence, we have evidence na to prove yung aming kumbaga claim na dapat talaga i-include siya. Kasi nangyayari ang mga discrimination because of the lack of education. Tama po kayo doon. Kaya nagkakaroon kasi hindi maintindihan ng mga tao bakit may ganito. Kaya siguro may tendency talaga na i-judge nila agad yung certain person. So, how important po dito sa ating community na magkaroon talaga tayo ng proper medical that includes psychological support for the intersex children and their families? So sobrang halaga. Yung feeling, ako I can vouch for my experience na Pati families, yes, diba? di ba? Kasi yung feeling ng isolation, yung feeling na parang may secrecy, sa isang batang intersex, napakahirap nun, Even sabi ko nga noon, I've been crying, almost every night, asking God, of all the people, Lord, bakit ako pa yung nilikha mong ganito? Because I thought na ako yung nag-iisang, kasi wala akong kakilala, hindi mo siya pwedeng i-disclose kahit sa relatives mo, sa mga kaibigan mo. So, napakahirap nun, And then, yun nga, mas naintindihan ko ito, kasi kapag tinatanong ko yung parents ko, parang hindi nila ako masagot, iniiba lagi yung kwento, ganyan. Until pumasok ko sa advocacy na dapat talaga tulungan din natin yung mga intersex person and parents. Kasi napakahirap nung kalagayan, Sabi ko ngayon ko mas naintindihan na yung mga parents ko, na kaya pala hindi sila nagsasalita ng mga panahong yun, hindi rin nila alam kung anong sasabihin sa akin. So yun nga, we need talaga yung yung kailangan talaga ng psychological support, education, hindi lang sa intersex person, but the parents at saka yung environment, yun yung mahalaga. So masasabi talaga natin, sir, na at this point, at least meron ng patutunguhan yung mga communities na ito, itong intersex communities na ito, meron ng nagagawa. Hindi lang yung gobyerno, especially yung community po ninyo, yung organization ninyo, may nagagawa na at hindi na nila kailangang magtago. Yes, oo. Oo, kasi
open na, syempre with the coming of social media, no, open na rin yung information, yung education, no? They can share it, we can share it to the public. Kaya hindi na sila ganoon ka nahihirapan tulad sa naging sitwasyon nyo po noon. So, paano po yung Intersex Philippines nakikipag-coordinate din sa mga iba't ibang communities natin, sa schools, sa local government units? Ito po ginagawa natin dito sa Zamboanga City. So, paano po ito? So we go to different places at ginagawa namin yung intersex caravan because we want to educate especially yung ating mga duty bearers para na that they cannot, kumbaga, hindi nila masasabi na walang intersex within their, sabi sa localities nila. So we want to educate them na meron talaga. Maaring hindi alam nung tao at hindi rin alam nung mga nasa paligid. So mahalaga na yung mga support na ito. Like yun nga, mahalaga yung social media. Kasi sa akin kasi personally, tuloy ko na, yung social media is kumbaga double-edged sword. Bakit double-edged sword? Kasi doon sa isang hand na it's very helpful, it's a very powerful tools to educate yung public. Kasi pa-reach, kasi ngayon yung ating social media. But minsan nakakalungkot din if yung media is ginagamit in hindi magandang way to educate, like more focus on intersex genitalia, external genitalia, rather than dun sa live experience, sa mga struggle and challenges ng mga intersex person. Paano po natin din i-educate yung parents? Kasi baka naman yung mga parents, no, may na-observe na sila sa kanilang mga anak habang bata pa. Paano natin sila na-educate? So, noong mga unang panahon pa, ang Intersex Philippines ay, kumbaga, ang membership is intersex person lang. But nakita namin yung needs at talagang yung pangangailangan na i-include at i-educate yung mga parents. So, ang ginagawa namin, we invite the parents and their children pag may mga activity kami. At nakikita nila na may mga adult intersex person like na hindi nag-undergo ng surgery ng mga kabataan nila and they can live normally naman. May mga family na rin. So nakita nila ngayon na hindi solution yung surgery. Kasi parang napo-force sila sa surgery eh. So kapag sinabing condition, na disorder, so nakakatuwa ngayon na na-educate na namin yung mga parents at ngayon happy na sinasabi nila na they will wait for the right time na yung bata na ang magde-decide about their bodies. Kaya kung mapa-opera ba o hindi. Kasi mostly na-observe namin yung mga nag-undergo ng surgery nung kabataan nila, pagdating ng puberty, kabaligtaran na. So, but the surgery is irreversible kasi. So, maganda. At least, no, habang bata pa, Yes. yung parents natin na i-educate na. Ito naman po, ano po yung, sa Philippines po, marami tayong iba't ibang culture, diverse talaga yung culture natin sa Pilipinas. Paano, may factors po ba ito sa etong cultural and religious factors po sa Philippines na nakaka-affect sa pag-understand natin sa intersex? Ay, napakalaki ng factor talaga na dito talaga, napakalaki talaga because of yung challenge, yung cultural and religious na context natin. Bakit? Kasi nga, very binary pa rin. Di ba? Even sa mga religious natin, na men and women, male, di ba? Male and female. So, sabi nga na, paano daw kami? Sabi ko, sinasabi ko na lang na, siguro, kasi man and woman lang daw ang created ni Lord, male and female lang. So, sabi ko, paano mga intersex people do? Di ba? Hindi ba? Naniniwala ko na God did not make mistakes in creating us. So, sino ba yung lumikha sa amin? We are created, sabi niya, sa image, di ba? Sabi ni Lord. So, ang natin is, malaki ang epekto, but kasi very traditional nga, at nakaka-epekto to dun sa secrecy, dun sa isolation, and dun sa stigma. Kasi yung mga parents, itatago na lang kasi nga alam nila na madidiscriminate yung anak nila dahil dun sa cultural context natin, sa religious context natin. So, yun ang medyo natin. Okay. So, ito po, thank you very much for enlightening us. So, talagang challenge ito sa cultural and religious beliefs ng mga Filipinos. But dahan-dahan naman natin ini-introduce sa kanila, no? Hopefully na, yun na nga, yung scientific na explanation to that ay dahan-dahan nilang matanggap or ma-educate din sila about it. Ito po, lastly na lang, yung message naman po natin on that you would like to share, no, sa people of Zamboanga about respect, inclusion, and human dignity to intersex individuals. Kasi baka dito sa Zamboanga City, hindi natin alam, no, na meron na tayong nami-meet na intersex pala. So paano po natin, kayo po, ano po yung mensahe niyo sa kanila kung paano namin ito i-handle, no, yung communities na ito?
maganda yung sinabi mo ano dahil doon sa aking pag-travel sa Zamboanga City, I met na an intersex person here in Zamboanga City. So nakakatuwa na ganun yung na may lumalapit because ngayon nasabi nila ay ako ganun pala ako. So mahalaga ito sa people of Zamboanga na ang hiling ko lang personally is to learn to see intersex people as normal people. Don't treat them as anomalies. Kasi medical anomalies. Kasi kapag tinreat mo as medical anomalies, doon nagsisimula yung mga stigmatization. So, ang pinakikita ng mga intersex people na there's diversity more than doon sa binary natin na male and female. So, mahalaga na support natin sila and learn and relearn. Napakahalaga noon na nakikita natin noon, 'di ba? Lagi very binary tayo, very traditional, but you cannot deny the fact that intersex people exist. At narito nga ako. So, mahalaga natin na ibigay yung suporta sa kanila, respect Saka yung little kindness is malaki ang maitutulong dun sa mga pinagdaan ng struggle na ng intersex community. So far po, ano po yung mga naging malaking tulong ng mga government agencies natin, ng mga local government units sa intersex community? Siguro yung mga local government units is malaking tulong. So, like example, yung mga sa advocacy part natin, nai-invite tayo ng iba't ibang department, DepEd, I'll be there sa kanilang Pride event, so Department of Health, so marami, mga local government natin ay tumutulong sa atin kasi sabi ko nga ang Intersex Philippines cannot do it alone. We are the only intersex-led organization sa ating bansa. So, 'di ba? So, nag-iisa ka napakahirap. So, thank you talaga sa Philippine Information Agency kasi alam ko na malaki ang maitutulong na ito sa awareness na intersex people really exist. And with that po, last na lang talaga po, may message natin sa mga intersex naman, individuals na hindi pa nila alam kung anong gagawin. Baka may mensahe tayo for them. Siguro yung message ko sa mga intersex people is don't be ashamed kasi of who you are. Sabi ko nga, God did not make mistakes in creating. Sabi ko, dapat taas na tayo na mga maglakad kasi wala tayong ginagawang masama. It's part of human body diversity. Sabi ko nga, hindi siya pagkakamali, hindi siya flaws. Kaya yun kasi ang lagi nating naiisip. But, think like, kumbaga iba't ibang color ng hair, skin tone. So, hindi siya pagkakamali. Sana, sabi nga, we have a mission to educate others, sa ating pagiging intersex. At malaki ang may tutulong nito. So, sabi ko nga, please reach out to me personally and Intersex Philippines so we can support you along sa journey ninyo. Thank you very much po. Maraming salamat po. Napaka-fruitful ng ating conversation po ngayon sa ating episode because ang dami kong natutunan. So hopefully marami ding natutunan yung ating mga listeners, Zamboangueños or not even Zamboangueños kasi we are being aired din sa mga iba't ibang parts of Zamboanga Peninsula. So thank you very much. Again po ang ating panauhin ngayong araw sa ating programa. We have Sir Jeff Kagandahan, the Executive Director po of Intersex Philippines, the only organization lang po pala ng for intersex community dito sa Pilipinas. So thank you very much. Sana po ay marami pa pong ma-educate at marami rin pong maging interested to support yung ating organization, yung Intersex Philippines. Thank you very much and thank you for this opportunity po. Talagang helpful siya sa ating mga communities, especially here in Zamboanga City, na na-localize natin yung ating information on this, yung education din on this. Again, thank you sa lahat ng ating mga viewers and thank you po sa mga Barangay Information Officers Network natin na nakatutok linggo-linggo po sa ating programang Kapihan na Zamboanga. Again, thank you to the following sponsors. We have Dunkin, Karimadon, Camiseta, and Penguin, all available here at SM City Minpro. Muli, thank you din sa buong PIA team, Kapihan team for making this episode possible. And thank you very much po sa lahat again po ng ating mga viewers at sa ating panauhin ngayong araw. With that po, makikita pa tayo sa mga susunod pa nating episodes ng Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Sa ngalan po muli ng PIA Director General Catherine Chloe De Castro and PIA Region 9 OIC Jocelyn Alvarez. Ito si Myra Espinosa. Muchísimas gracias.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.